6 na taon lang ako nang masunog ang bahay namin. Iyon ang araw na nagiba ang lahat. Hindi ko malilimutan ang amoy ng abo na kumapit sa aking buhok, ang tunog ng mga kapitbahay na nagbubulong, at ang mahinang hagulgol ng isang batang hindi pa sanay tumakbo ng mag-isa. Inampun ako ni Kapitana Milagros pagkatapos ng sunog. Ang babaeng iyon, kayumanggi ang balat, may pakikilalang ngiti at palaging nakaputing tela sa balikat. Tinawag ng marami sa baryo na mapagbigay. Sa mata ng iba, siya ang ilaw ng aming barangay. Nag-aabot ng ayuda, nag-oorganisa ng fiesta, nagbabayad ng gamot. Sa likod ng mga ngiting iyon, may mga anino na hindi ko agad naintindihan. Sabi ng iba, siya ay may tinataglay na bihaya. Sabi naman ng iba, may mga paraan siyang hindi malinaw. Ako, lumaki sa ilalim ng presensya niya. Nakita ko ang dalawang mukha ng kapitan naming iyon. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan at siya rin ang nagkalat ng takot. Bago pa man ako naging malay-tao, may mga kwento na tungkol sa kanya. May mga lumang balita na hindi talaga napapansin ng iba dahil mas mabilis ang pagbibigay niya ng pabaon kaysa pakikipagsagutan ang mga paratang. Si Kapitana Milagros ang nagpapasara ng mga nag-aalsang boses. Siya ang masusunod. At isang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng kusina, hinawakan niya ang aking ulo at sinabing, "Abel, anak ko na, aalisin ko ang dilim para sa'yo." Hindi ko noon alam kung anong ibig sabihin ng dilim sa bibig niya. Ngayon, alam ko na mas marami silang tinumpok na kasinungalingan kaysa kalinawan. Inampon din niya si Luna. Si Luna, mahina ang tinig sa una, mabilis kumilos pero tahimik, nagiging sanhi ng higit pang usisa sa baryo. Marami ang nagsabing hindi pangkaraniwan ang kanyang mga mata, parang may nalalamig na ilaw sa loob kapag siya'y tahimik. Sabi ni Mang Nestor, isang matandang mabaylan ng aming lugar, at hindi ko gusto ang salitang iyon noon kapag ginagamit ng iba na parang akusasyon. Ang dugo ni Luna ay may ugnayan sa mga nawalang tao sa baryo. Hindi iyon simpleng kwento ng pamilya. May nakaraan na nakatago sa balat ng mga tao at hindi madaling mabura. Alam ko ang mga pangalan ng mga pamilyang nawala sa sunog. Alam ko rin ang pangalan ni Aling Teresita, ang babaeng unang napagbintang ang magnanakaw sa aming barangay. Siya ang unang ipinahiya ng kapitana sa isang handaan na puno ng tao, at iyon ang gabi na nakita ko kung gaano kasarap sa kapitana ang pagkontrol. Pinagtawanan siya lang ilan, pinagturo-turo at inusig hanggang sa siya'y natangay na lang ang dangal. Ang mga mata ni Teresita noong araw na iyon, pula at malalim ang lungkot, nakatingin sa akin na parang nagsasabing, kung may konting katapangan, sasabihin mo ang totoo. Ngunit takot kami noon. Takot dahil si Kapitana ang may autoridad, at takot dahil may mga taong sumunod sa kanya ng tahimik. Kung naniniwala kayo sa mga kwentong tulad nito, sabihin ninyo sa comment, isa lang para hindi madoble. Sa umpisa, maliit pa ang aming mundo. Ang baryo namin ay may isang plaza, isang simbahan na medyo luma na ang tinagdilatan, at isang barangay hall na may larawan ng noon at ngayong kapitan na madalas procured ang paggalang mula sa mga tao. Fiesta tuwing Hunyo, at kapag may eleksyon, parang marami ring sakit ang lumalabas. Si Kapitana Milagros ang laging nasa gitna ng mga larawan ng pasasalamat. Siya rin ang nagbibigay ng malasakit na may presyo, ang pagkakautang ng loob sa pamamagitan ng takot. Ang unang maliliit na sinyales ay mga alagang hayop na namamatay, itlog na may bahid ng dugo, kambing na tahimik na yumuko at hindi na bumangon, baboy na nakitang madiin ng sipon at natahimik na. Hindi ito malalaki agad na trahedya sa pananaw ng karamihan, pero sa baryo, kapag nag-umpisa ang mga maliliit na bagay na ito, ang mga matatandang taga-baryo ay may sariling kahulugan. May nagsabi na ito'y mga palatandaan ng kulam. May nagsabing na tao lang ang gumagawa. May nagsabing na mga hayop lang naman, huwag magpalala. Sinimula ng mga hinala nang magkaroon ng humahagulgol na boses si Kapitana sa loob ng bahay. Unang sinabi niya na may mga boses na sumisiklab sa gabi na parang may humihiyaw sa kanya mula sa mga sulok. Minsan tatawag siya ng mga tumatawag na spiritu sa pagsamba. Minsan naman ibubulalas niya sa harap namin na may mga taong nagplano ng kalunos-lunos na kasalanan laban sa kanya. Ang kanyang mga mata na karaniwang may tinik na lambing kapag nagdadasal, bigla na lang nagiging maputik at malamlam. Sabi ng iba na nahihirapan siyang humihina. Sabi ko, nakita ko lang na nasira ang anyo ng kanyang mukha kapag natulog siya.
parang may lumulunok sa kanyang lalamunan. Ang presensya ni Mang Nestor sa baryo ay naging sanhiri ng pag-uusap. Siya ang lumang lalaki na may balbas, may bakas ng sigarilyo sa kanilang damit, at may lupa-lupa niyang tinatahak na parang hindi na umaayon ng mundo sa kanya. Tinatawag siya ng ilan na babayalan, isang tradisyonal na manggagamot at tagapamagitan sa mga spirito, at marami ang natatakot na ginamit nila ang salita bilang sandata. Si Mang Nestor mismo ay may simpleng paniniwala. May mga bagay na hindi dapat pilitin at may mga sugat na hindi maaaring lunasan ng gamot lamang. Sabi niya minsan sa akin sa ilalim ng puno ng nara, may nangyari sa inyong mga pamilya, hindi iyon simpleng sunog. Hindi siya ang unang pumuna kay Kapitana. May naunang nangyari, isang sunog sa kabahayan ni na Esteban at Nieves na naging sanhi para mawala ang dalawang buhay. May mga pumaghinala na traces ng man-made fire noong araw na iyon. Pero sino ba ang aakalain na ang isang may kapangyarihan sa barangay ang magsasagawa ng isang apoy at susunugin ang pangalan ng iba para takpan ang kanyang sarili? Ang usapan ay umiikot sa mga silid ng sari-sari store at sa mga bench sa plaza kung sino ang pinagsamantalahan at kung sino naman ang nagpapalusot. Ako, anak na inampon, napasok sa gitna ng mga pangyayaring iyon nang wala pang gulang. Lumaki akong nakikita ang dalawang mukha. Ang mukha ng pagbibigay at ang mukha ng paghihigante. Si Kapitana Milagros sa harap ay nagiging mapagkalinga, sa likod marami ang nahihiyang inalisan ng hininga. Kapag may hindi sumunod, may paraan siyang ipahamak ang tao sa harap ng madla. Kapag may pumupuna, may kasunod na pagsubok na magpapatahimik sa kanila. Si Luna sa kabilang banda ay tahimik, pero tahimik lang siya hanggang sa hindi. May mga oras na sasabihin niya ang mga salitang parang mga lumang kanta na hindi mauunawaan ng iba. Minsan, tatahimik siya sa dapit hapon at hihinto sa paggalaw, at ang hangin sa paligid niya ay magiging malamig kahit sa gitna ng tanghali. Sabi ng mga matatanda, may dugo siyang iba. Iyon ang salita na ginamit nila at ginagamit pa rin ng ilan bilang takot. Para sa amin, iyon ay naging dahilan upang maging mas lalong maingat. Naalala ko ang unang gabi na nalamig ang buong bahay ni Kapitana. Nakatulog kami sa sala dahil malamig ang hangin, ngunit ang ilaw ng lampara ay parang hindi kumikilang. Si Luna ay nakatayo sa pinakamadilim na sulok ng silid at narinig namin ang mahinang pag-iyak ng isang bagay na hindi dapat umiiyak. Lumapit ako sa kanya at hinawakan niya ang kamay ko at malamig ang balat niya na parang bagong gubat sa gabi. Naririnig mo ba? Ang tanong niya. Hindi ko nasagot iyon. Hindi dahil wala akong naririnig, kundi dahil natatakot ako sa kung ano ang maririnig ko. Minsan, may mga taong nag-uusap na parang naglalaro lang ng dula si Kapitana. Nangungusap tungkol sa pagkakaayos ng lupa, sa pag-ayos ng mga papeles, sa pagkuha ng pondo. Ngunit kapag wala ang iba, may mga pihitang pagbubulong na nakausap ko na galing sa bibig niya. Pangalan ng isang tao dito, pangalan ng isang pamilya doon. At pagkatapos ng kanyang pagbibulong, may mga nangyayari. Aling Teresita na hindi naman mayaman at simpleng tindera ng gulay, ang unang nabuwag. Inakusahan siyang nagnakaw ng bigas mula sa relief goods na ipinamahagi mula sa barangay hall. Walang ebidensya, ngunit bumanat ng opinyon ng tao, Kapitana na ang nagsabi, at sapat na iyon. Nakilala ko si Joselito sa palengke. Siya ang uri ng lalaki na may simpleng ngiti, may prutas na ibinibenta sa mega market at may pangarap na magpakasal kay Luna. Mahal niya si Luna ng tahimik. Ilang beses ko siyang nakita na maglakad sa tabi niya, magbigay ng maliit na regalo at magkulong sa mga titik ng kanyang loob. Siya ang klasikong side character sa pelikula ng aming buhay. Tapat, matapang sa harap ng dilim, ngulit maliit ang lakas kumpara sa sandata ni Kapitana. Nang magsimula ang mga pangyayari, unti-unti siyang naglaho sa eksena. Hindi dahil ayaw niya, dahil natakot siya. Natakot siya dahil hindi sapat ang pagmamahal at tapang niya para labanan ang isang kapitan. Habang tumitindi ang mga senyales, napalitan ng ating baryo ng mga tinig. May mga maliliit na sulat na nakasabit sa pinto, anino ng mga paratang. May mga tao na biglang nawawala sa kanilang trabaho dahil sa hindi magandang panganan. May lumang litrato ng isang pamilya na sinunog at isinabit sa poste ng kalsada. Iyon ang simbolo ng pagkahiwalay. Kung sino mang nakipagsabuatan sa Kapitana, siya ay magiging target ng mata ng bayan o siya ang magiging dahilan ng pagkabigo ng bayan.
Ang kapangyarihan ay kumakalat sa paraang hindi halata. Isang gabi, nagpunta ako sa liwasan. May maliit na handaan sa bahay ni Kapitana dahil may darating na bisita mula sa munisipyo. May ilaw, may biko sa pinggan at may mga taong nakangiti. Ang kanyang mga kamay ay nagbigay ng mga pagkain sa mga bata at naghalaga sa mga matatanda. Sinabi niya sa madla, "Ito ang paraan ko para ipakita ang pagmamahal ko sa inyo." At mamaya, sa likod ng bahay, nakita ko siyang mag-isa, umiiyak at may mga marka sa palad niya na parang may hinahinpak na bato. Hindi ko siya kukwestiyonin sa gabi na iyon. Hindi dahil wala akong agam-agam, kundi dahil hindi pa ako nakatitiyak kung sino ang kanyang kalaban. Ang totoo, may nagbago sa akin mula noong sunog. Hindi agad halata, ngunit dahan-dahan. Lumaki ako na walang magulang at ang pag-ibig na ibinigay sa akin ni Kapitana ay isang masalimuot na halalan. Ligtas ako sa bahay, ngunit may mga pangyayaring humuhubog sa aking pagtingin sa hustisya. Sa kanyang mga salita, natutunan ko na may tao na dapat ring maparusahan. Sa kanyang kamay, natutunan kong may paraan para ilahad ang katotohanan. Ngulit may hangganan ang pag-ibog na iyon. May panahong tumakbo ang maliit kong sarili at nagtanong, para kanino ba ang hustisya? May gabi na nagising ako sa tunog ng mga yabag sa bubong. Minsan mga kalapatihang iyon, minsan mga aso na umiikot. Ngunit gabi-gabi, nagiging malinaw na may ibang presensya. Parang may humahaplos sa bubong, isang mudra ng kamay na hindi ko maipaliwanag, at may maliit na kandila na sinindihan sa bakuran ng kapitbahay bago mabatid ng sinuman. Hindi namin dapat makita iyon noon, ngunit nakita ko. Sinimulan ko ring magtanong sa sarili, sino ako sa kwentong ito? Anak ba ako? Testigo lang ba? O instrumento? Minsan natakot akong aminin, may damdamin ng pagkasiyasiyahan sa pagtingin na may kapangyarihang palihim na gumawa ng pagbabago. Ngunit may ibang damdamin na mas mabigat, pagsisisi. Alam kong may pagkukunwari sa puso ko, hindi pwede na hindi ko iyon banggitin. Dito nagsisimula ang lihim na iyon na unti-unti kong tinatanggay ng hangin. May isang sandali na hindi ko may paliwanag. Hindi ito malakas na pangyayari, hindi ito yung basta lang. Ngunit marka ito ng isang pagbabantang papasok sa aming araw. Natagpuan ko ang maliit na batalyon ng mga kandila na itinago sa ilalim ng lumang kahon ng pinta sa likod ng bodega ng Kapitana. Hindi ito dapat magdulot ng takot agad, ngunit kapag inilagay mo ang maliit na apoy sa kombinasyon ng aming kasaysayan, nagiging kakaiba ang interpretasyon. Hindi ko pinansin noon, hindi dahil wala akong nakita, kundi dahil alam kong mababaw ang aking pag-unawa at mas malalim ang lahat ng nakapaligid. Wala akong pinanghawakan na kasabihan noon, kundi ang napakatagal na tanong ng isang batang lalaki. Paano mo ipagtatanggol ang taong nagbigay sa iyo ng tahanan kapag ang taong iyan ang pinagmulan ng kasamaan? Nag-iiba ang ironya kapag nalaman ko na si Luna, ang batang inampon rin, ay may dugong nagmumula sa mga taong nasunog. Hindi ko ito nalaman ng maayos hanggang isang gabi na nag-usap kami sa ilalim ng buwan. Siya ang nagkwento ng bahagya. Sabi nila, anak ako ng mga taong sinunog, ang bungad niya. Hindi niya sinabing iyon ng may galit. Tahimik lang siya, parang nagbasa ng isang lumang tula na hindi niya tinapos. Kapitana ang nagdala sa amin dito, patuloy niya, at pakilamdam ko ang hangin ay huminto. Dinala niya kami at kami naging mga alagang bata. Hindi niya sinabi kung paano nangyari ang sunog. Hindi niya rin sinabi kung paano niya nalaman ang kanyang pinagmulan. Ngunit ang pagkikislap ng kanyang mata nang iyon ay inamin niya ay parang naglilihim ng isang lumang sugat na hindi pa natutunaw. Sinabi din niya na may mga pangyayaring umiikot na hindi maipaliwanag. Mga tinid sa gabi, mga bagay na nawawala at nagbabalik, at mga panaginip na paulit-ulit. Minimitihin nila ang kapayapaan, bungad niya. Pero paano magiging payapa kung ang ating simula ay nasunog? Ang mga salita niya ay tumago sa akin higit pa sa kahit anong panunuyan ni Kapitana. Sa kanya, nakita ko ang kabataan na hindi pa nalilimutan ang pagkawala. Nakita ko ang ugat ng galit na dahan-dahang babangon. Habang papalalim ang panahon, lumitaw ang isang pattern.
Kapag may sumisigaw para sa katarungan, may humahawak na puwersa na nagsisikap patayuin ang akusasyon. Laging may ibang boses na sumasagot, laging may iba na sasabihin na ang lahat ay kasinungalingan. At kapag ang mga akusasyon ay lumalawak, may mga dungang lumalabas sa darating na panahon. Eleksyon, pintuan na nagbubukas para sa kapalit ng kapangyarihan at mga pangakong pagbabago na buksan ang puso ng mga tao. Kuya Antonio ang palaging nasa likod ng iba, isang lalaki na may simpleng panawagan ng pagbabago. Siya ang nagsasabing, hindi alam ko kung anong nangyari noon, ngunit hindi dapat mananatili ang takot sa ating baryo. Ang kanyang salita ay baha ng pag-asa para sa marami. Ngunit ang pagbabalik ng mga paratang ay hindi basta-basta. May mga taong sinisiguro ang mga ebidensya, may mga taong nagtitinda ng impormasyon sa halagang higit pa sa totoo, at may mga taong tahimik na nagbabantay. Ako, napunta sa gilid ng mga pangyayaring iyon tulad ng isang anino na hindi malinaw ang hugis. Nakita ko ang ilan sa mga kilos ni Kapitana na pumapasok sa larawan ng pag-aakusasyong iyon, lihim na pag-uusap sa mga hindi kilalang tao, pag-aayos ng mga dokumento sa ilalim ng kubyerta, at mabilis na pagtalikod kapag may lumalapit na matanda na nagtanong tungkol sa sunog. Isang gabi, nagpunta ako sa kubo ni Mang Nestor. Kailangan kong makausap siya ng diretso. Nakaupo siya sa harap ng maliit na altar na may ilang lumang larawan at mga halamang tuyo. Hindi ako pupunta doon dahil sa takot lang. Pupunta ako dahil kailangan kong malaman kung ano ang posibleng gawin ng isang tao kapag nasugatan na ang kanilang pagkatao. Nagbukas siya ng bintana at tumingin sa akin ng may dahan-dahang ngiti. Naghahanap ka ng sagot. Anong dala mo? Ang tanong niya. Hindi ako sumagot agad. Ang mga salitang magmumula sa aking bibig ay mabibigat. Hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa laman ng aking puso. Nang umupo ako sa harap niya, sinabi niya ang isang bagay na nanatili sa aking isipan. Hindi sapat ang galit para magigati. Kailangan ng pagkakaintindihan kung bakit nasaktan ang mundo. Parang sermon yun, ngulit hindi siya pari. Siya ay isang tao na lumabas sa pagitan ng modernidad at mga lumang paniniwala. Tila siya ang naglalakad sa pagitan ng mundo ng mga nakakakita at mundo ng mga hindi naniniwala. Nag-usap kami ng mahabang gabi. Hindi niya ako pinilit maniwala. Binigyan niya ako ng mga tanong. Ano ang tunay mong hinihingi, Abel? Hustisya? Kalayaan o kapayapaan? Simpleng tanong na nagtatak sa dibdib ko nang parang kumakatok ang hangal na kumakabit dito. Hindi ako sumagot ng diretsyo. Ang katotohanan, hindi ako sigurado. Sa mga susunod na araw, may mga lihim na lumabas. May madla ng mga tao na dumating sa aming bahay, nagdadala ng mga kwento na hindi ako sigurado kung totoo. May mga matandang nagsabi na nakita nilang naglalakad si Kapitana sa gitna ng gabi, nag-uusap sa hangin. May nagsabing may mga puting duyan na nakasabit sa ilalim ng sanga ng puno, simbolo ng pag-aalay, sabi nila. May mga batang nagbabalita na may nakita silang anino sa tapat ng bakod, iniisip na mga babayala ng mga gumagawa. Lahat ng ito ay nagiging gasolina sa apoy ng takot. Bago maglaon, napansin ko ang isang bagay na nagbago sa reaksyon ni Kapitana. Dati, siya ang nag-uutos at may kapangyarihan, ngayon nagiging defensive siya. Minsan may mga laglag ng siko sa kanyang pigi at may mga akas sa kanyang mga kamay na hindi madaling ipaliwanag. Ito ang unang beses na nakita ko ang kanyang kahinaan at nalaman kong kahinaan niya rin ang magiging dahilan para sa pagdating ng kanyang kasawian. Ngunit hindi ko pa alam kung sino ang dapat sisihin. At higit pa, hindi ko pa alam ang aking sarili. Ako ba ang magiging instrumento ng pagbabago o ako mismo ang magdudulot ng karagdagang sugat? Ang buwan ay patuloy na umiikot at ang aming baryo ay patuloy na nag-iiba ng kulay. Ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa pangyayari, ang iba ay nagbubuntong hinga at ang iba naman ay tahimik na nagbabantay. Ako ay nasa gitna, nagmamasid at nag-iipon ng impormasyon sa pamamagitan ng pakikinig sa mga pag-uusap sa palengke, sa tindahan at sa simbahan. Ngunit habang ako'y nakikinig, may isang bagay na palaging bumabalik sa isip ko, ang pananaw ni Luna. Ang kanyang mga salita na hindi palaging malinaw, ngunit puno ng pananagutan. Sa kanyang mga mata, nandoon ang isang lihim na hindi niya gustong ipagtapat. At sa bawat gabi na kami magkahawak ng kamay bago kami matulog, nararamdaman ko ang bigat ng mga bagay na hindi pa nasasabi. Isang hapon, naglakad kami ni Luna papunta sa ilog. Tahimik lang,
May mga anak na naglalaro sa tabing ilog at ang araw ay tila tumatangay ng init. Umupo kami sa ilalim ng isang puno at tiningnan niya ang kislap ng tubig. Alam mo ba, simula niya, na may mga alaala na hindi mo malilimutan kahit pigilin mo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Oo, ang sagot ko. At agad kong nilunod ang tanong na gusto kong itanong. Sino ang dapat nating pagkatiwalaan kapag ang pinagmula ng ating tahanan ay ang mismong may nagpapalaganap ng takot? Ang sagot ay hindi pa malinaw, ngunit isang bagay ay malinaw na. Ang lihim ng ampon na anak ng madilim na pinuno na siyang pamagat ng kwentong ito sa mata ng marami ay nagsisimula ng mabuksan. Ang tanong na inilatag sa akin ng title na parang pagbomba sa isipan ng lahat ng sumasali sa kwento. Totoo ba ang lahat ng sinasabing aswang sa likod ng mga ngiti? Ay hindi lamang simpleng usaping paranormal. Isa itong usapin ng kapangyarihan, pagkukunwari, at kung paano ang isang tao ay maaaring maging instrumento sa pagbuo o pagwasak ng komunidad. Hindi pa tayo nakakatapos ng marami dito, ngunit sa dapit hapon ng araw na iyon, may mga mata na nakamasid sa amin mula sa dilim ng mga lilim. May mga salitang binulong sa harap ng mga retrato na nakahandog sa altar. At may mga desisyon na unti-unting inihahanda sa loob ng dibdib ko. Desisyon na sa aking palagay, maglalagay sa akin sa gitna ng isang labanan na hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa kung sino ang karapat-dapat mabanggit sa kasaysayan ng baryo namin. Ang mga araw pagkatapos ng pag-uusap namin ni Luna sa ilog ay naging mabilis at mabigat, parang hangin na hindi mo na makahinga. May mga bagong marka sa mga pag-uusap ng baryo, may mga mukha na hindi na kumikindat ng ganun. Nagsimula akong kumilos ng mas madalas, hindi bilang isang anak na inampon na bumibirit sa pagkakatakot, kundi bilang isang tao na nagtitimbang ng mga posibilidad. Hindi ako bumulong sa sinuman nang hindi muna sinukat ang bigat ng binitiwang salita. Pero may isa akong lihim na hindi ko alam kung paano itatago. May mga bagay akong inihahanda sa loob ng bahay, maliliit na bagay na para sa akin lamang may kahulugan. Hindi ko sasabihin kung ano iyon dahil hindi ako magbibigay ng paraan sa kanino man. Ang sasabihin ko lang ay ang katotohanan. Ako'y may planong hinahabi, hindi para gumawa ng karahasan, kundi para ilandad ang katotohanan. Habang lumalalim ang gabi, naging mas malinaw ang pagkikiskisan pagitan ni Kapitana at ng iba pang naghahanap ng pagbabago. Napansin kong may mga maliliit na pagkilos na tila maliit lang, pero kapag pinagsama-sama, nagiging ebidensya. May naglakad-lakad na mga ulat tungkol sa mga tala na naalis o mga pirma na napalitan. May mga lumang sertipiko ng lupa na biglang lumalabas na hindi nasa dating may-ari. Naglalakad ang mga kwento sa mga bakuran, kumakain sa mga mesa ng magkakapitbahay at umuusbong sa mga tindahan kung saan ang palengke ang nagiging korte ng desisyon. Para sa marami, ang katotohanan ay hindi ang dokumento. Ang katotohanan ay ang saliw ng pagkilos ng isang papitang na kayang magbago ng kurso ng buhay ng iba. Doon ko rin nakita si Joselito, hindi na lang naglalakad na may prutas sa baon, kundi hindi katulad ng dati ang iginuguhit ng pagitan ng kanyang noo. Luwabas na may takot sa kanyang mga mata. Natatakot siya hindi lang para kay Luna, kundi para sa sarili. May gabi na tumigil siya sa akin sa kanto. Al, ang tawag niya. Ang boses niya ay mababa. Ayokong mawala si Luna. Kapatid mo ba ito o ako? Hindi ako tumugon agad dahil ang tanong niya ay hindi madaling sabihing oo o hindi. May mga pagkakataon na gusto kong sabihing siya ang lahat, kapatid, kaibigan at higit sa lahat, kasama. Pero alam kong hindi iyon sapat para protektahan siya. May mga matang kailangang buksan ng totoo at hindi lahat ng pagmamahal ay kakampi sa tuwiran. Isang gabi, habang nag-iikot ako sa likod ng barangay hall, may nakitang maliit na retrato na nakaipit sa isang poste. Ang larawan ng pamilya na nawala sa sunog na dati kong nakita sa tindahan. Ang mga gilid nito ay tinusok at may marka ng apoy. Isinama pa ang isang piraso ng papel na may sigaw na huwag palampasin. Ang ganitong maliit na simbolo para sa akin ay hindi simpleng protesta.
Ito ay hudyat ng pagbabalik. Nagulat ako nang may lumapit na 2 kabataan at tumili sa aking tabi. Nakita nila ako na humahawak sa kanto ng retrato at nagtanong na may kaba. Abel, ikaw ba ang nagpapakalat nito? Napangiti ako, ngunit hindi dahil nakakatawa. Dahil alam kong ang mga tanong na ito ay maghuhudyat ng pag-iigting. Hindi, sagot ko. May mga tao lang na hindi kayang kalimutan. Naglakad sila at iniwan ang mga tanong na bumabalot sa hangin. Dumating ang araw na napaharap kami sa isang bagong yugto, ang pagsampa ng reklamo ni Aling Teresita. Hindi ko akalain na makikita ko siyang muli sa harap ng mga tao, ngunit naroon siya, napaiyak at payak na may hawak na sulat na nagpapakita ng kanyang pagsisisi at paglilinis ng pangalan. May isang umaga na nagtipon ang buong barangay sa plaza, hindi para sa fiesta, kundi para sa paglilitis ng pangalan. Ang bantay ay may hawak ng listahan at ang kapitana, nakaayos sa kanyang puting damit, ay tumayo sa gitna. Ang mga tanong ay nagliliparan, may mga sigaw, may mga bulong, at ang hangin ay naging masikip. Ang mga tao ay naghahanap ng hustisya at may ilan na naglalabas ng galit na hindi na pinipigil. Sa araw na iyon, nakita ko ng malinaw ang kapangyarihan ni Kapitana sa aksyon. Hindi lang siya nagpapasok ng tulong, siya rin ang nagpapasya kung sino ang tatanggapin at sino ang itataboy. Ang ama ng mga bata, si Mang Nestor, ay naroon. Hindi upang magtanggi o magpaalam, kundi upang manahimik at obserbahan. Tumayo siya sa gilid, may dalang espada ng katiha. Hindi bilang armas, kundi simbolo ng kanyang karanasan bilang tagapamagitan. Nang nakausap ko siya sa gilid, mahina ang kanyang tinig, ngunit matibay ang kanyang paninindigan. May panahon para sa galit, at may panahon para sa paglilinis. Hindi ko alam noon kung ano talaga ang ibig niyang sabihin, ngunit may isang bagay na malinaw. Hindi siya titigil sa pag-usisa. Ang gabi bago nangyari ang pinakamasangsang na pangyayari ay puno ng mga maliliit na bilog ng pagsabog, mga alituntunin ng takot na unti-unting nagiging lapad. Si Kapitana ay nagdaos ng isang munting ritual sa kanyang maliit na sala, aparaang pagdarasal para sa kanyang kaligtasan, ayon sa mga nakakita. May ilang nagbatikos at may ilang nagparinig ng panghuhusga. Ngunit wala sa atin ang nakakaalam kung paano iyon tutuntong sa susunod na araw. Para sa akin, may pag-aalab ng malamig sa loob ng dibdib. Alam kong sa isang banda, may darating na collapse. Hindi niya lang babagsak ang sarili niya, kundi babagsak din ang mga taong pinagtakpan niya. Sa 3 gabing magkakasunod, si Kapitana ay nagkaiba ng ugali. Minsan sumusumpong siya ng panlulumo, minsan naman nagkakaroon ng tahimik na pag-aaklas ng damdamin. May mga tanong na bumabalik sa akin tungkol sa kanyang pagkabata, kung paano niya nalaman ang pagiging makapangyarihan. May mga kwento na kumakalat na hindi niya lang natutunan ito mula sa isang libro. May mga ulat ng lumang kasunduan, mga alituntunin ng kapangyarihan na hindi malinaw. Ngunit hindi naman ako makakabit ng hustong katotohanan. Ako lang ang nakakita ng isang bagay. Sa ilalim ng kanyang mesa, may mga lumang palakol at mga tala, mga palatandaan ng isang nakatagong mundo. At diyan lumitaw ang pangyayari na nagbago ng lahat. Isang gabi na nagtipon ang ilan sa plaza upang mag-usap tungkol sa darating na eleksyon. Kuya Antonio, may hawak ng simpleng pangako ng pagbabago, ay may panibagong kumpiyansa dahil maraming tao na nagsimulang makita ang tunay na mukha ng kapangyarihan. Ngunit habang nag-uumapaw ang pag-asa, may isang sigaw mula sa gilid, isang taong nagtakip ng muka at nagsabing may nakita siya sa likod ng bahay ni Kapitana. May isang bagay na naglalabas ng dugo at may mga salita. Hindi ito malinaw na pangungusap, ito ay hudyat lamang. Pagkatapos ng ilang saglit, nag-umpisang kumalat ang bulong-bulungan. May muling pagtatawag ng mga espiritu si Kapitana. Dito nagsimula ang serye ng mga hindi inaasahang pagkilos. May isang gabi na naglakad ako patungo sa kubo ni Mang Nestor dahil kailangan kong makita siya na hindi ako makaramdam ng gutom sa pagbabago. Nakita ko siya na nag-aayos ng maliit na gawain sa paligid,
nagpapatuyo ng mga damo, naglalagay ng mga larawan na tila hindi niya bibitawan. Tumingin siya sa akin at hindi nagpakita ng takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sasakyanin natin ang ulos na ito ng mahinahon, ang sabi niya. Huwag mong hayaang itaboy ng galit ang buong komunidad. Naramdaman ko ang bigat ng kamyang salita, ngunit hindi sapat iyon para pigilan ang ilog ng pag-ikilos sa loob ko. May isang gabi na hindi ko malilimutan, ang gabi na humahantong sa ritual duel. Hindi ito kusa o plano lamang sa hangin. Ang bawat isa ay nagdala ng sarili niyang saloobin. Sama-samang pumunta sa ibaba ng malapit na batis kung saan ilan mula sa baryo ang nagtipon sa dilim. Si Kapitana ay may mga kasama at si Luna kasama si Mang Nestor. Hindi ako doon upang magbuhos ng kahibangan. Ako ay naroon upang tumingin sa harap ng katotohanan. Hindi ko ilalagay sa sinuman ang anino ng pagkikilos na iyon, pero kailangan kong ilarawan kung paano ang mga tao ay nagdala ng kanilang sarili. May pag-asa, may takot, may paghahangad ng pagwawasto. Ang lugar ay may malalim na katahimikan. Ang tubig ng batis na dumadaloy ay parang sumisigaw ng kalmado. Sa paligid, nakikislapan ang mga ilaw, mga kandila at parol na dala ng mga taong may pinag-isa ng damdamin. Ang amoy ng usok ay naghalo sa malamig na hangin, at ang mga boses ay mga bulong ng isang malademonyong kombinasyon ng pag-asa at galit. Hindi namin sinasadyang gumamit ng mga salitang maaaring magpahamak. Hindi iyon aming intensyon, at hindi ko ibabahagi ang anumang teknik. Ang mga ritual na naganap ay hindi mga panuto. Sila ay mga sigaw ng puso ng mga tao na umasa na ang mga sinaunang paraan ay susuway sa kanilang panahon. Sa gitna ng lahat, si Kapitana ay nakatayo. Mukha niyang naglilihim na parang isang matang nakakita ng kanyang sariling pagkawasak. May titik ng katahimikan bago lahat ng iyon. Si Luna ay pumunta sa gitna, may tahimik na tapong. Nakita ko ang kanyang mga mata, malalim at nagliliwanag ng isang kalungkutan na tila nagsusumbong ng maraming buhay na nawala. Si Mang Nestor ay nakatayo sa gilid, hawak ang isang lumang tela na puno ng mga lumang larawan. Hindi siya humarang, ngulit naroon ang kanyang presensya bilang tagapagbantay ng balanse. Sabi ni Luna sa malakas na boses, "Hindi ako nanggagaling sa dilim ng sinuman. Ako ay naglalakad sa mga labi ng aking pamilya." Ang tinig niya ay hindi malakas, subalit may bigat na naggulong sa paligid ng mga tao. Si Kapitana ay tumugon sa kanyang paraan. Ang galaw niya ay sinasabing puno ng pangamba at indignasyon. "Hindi mo ako bibigyan ng dahilan," ang sabi niya. "Ako ang nagtatayo sa inyo. Ako ang nagbigay ng buhay." Ang mga salita niya ay nagpapakita ng kakulangan sa pagbunawa sa sinasabing pinsala. Ngunit ang pinakanakakabigla ay hindi ang mga salita, kundi ang pag-ikot ng mga pangyayaring nagdala sa kanya sa punto ng hindi niya makontrol ang sarili. Hindi ko madaling ilarawan ang esena pagkatapos nangyari iyon. Hindi ko rin gustong ipagawa sa sinuman ng aking tela ng damdamin upang magpaliwanag ng karahasan. Ang nangyari ay malungkot at puno ng misteryo ng katahimikan ng puso. Si Kapitana, sa gitna ng pagtakbo ng mga damdamin at pag-akyat ng mga enerhiya, ay nagkaroon ng isang sandali ng malinaw na pagkagulat. Parang siya mismo ay nasagi ng isang napakalakas na alaala na pumipigil sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, sa kawalan ng malisyosong detalye, siya ay nagdulot ng isang sugat sa sarili. Hindi ko sasabihin kung paano o saan. Ang mahalaga ay ang epekto. Siya ay napahiga at hindi na bumangon. Ang tunog na sumunod ay walang sigaw ng karangalan. May mga taong tumalon sa kanya, may mga nag-iiyak at may mga nagpatak ng mga luha ng takot. Ang baryo ay parabang napagtanto sa isang iglap ang bigat ng ginawa nating pagkilos. Ang hangin ay tila na puno ng alikabok ng sumpa at ng ginhawa. Para sa iba, ito ay milagro. Para sa iba, ito ay paghihiganti. Para sa akin, ito ay pagkadurog. Nakita ko ang mukha ni Luna na nagbago. May halo ng pagpayapa at pagdurusa. Alam kong may parte siya sa pagkilos na iyon. Mulit hindi ko na kailangang patulan kung sino ang tunay na may hawak ng kamay sa sandaling iyon. Ang pinakamasakit sa akin ay ang pag-alam na may dalang sugat ang lahat. Sa kanya, sa akin, at sa buong baryo. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at ang munisipyo.
may mga dokumento, may mga kamera at ang mga tanong ay muling nagbalik. Ngulit ang tanong ngayon ay ibang uri. Ano ang dapat nating tawagin dito? Ritual, krimen, paglapastangan. Ang opisyal na usapan ay sumalubog at nirecord ang mga pangyayari. Sa halip na magbigay ng sundang na paghusga, ang katahimikan ng aking loob ay nagpahintulot sa akin na magtanong, ano ang magiging hatol ng mundo sa ating maliliit na paraan ng paghahanap ng katarungan? Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng pag-aalsa ng damdamin sa buong baryo. Ang ilan ay nagtipon upang ipagtanggol si Kapitana. Sinasabi na siya ay pinigilan ng mga maling paniniwala at ng mga taong naghahangad ng kapangyarihan. May ilan naman na nagluhod sa hukbo ni Mang Nestor at ni Luna na nagsasabing ito'y pagbuo ng isang bagong katotohanan. Sa gitna nito, sina Aling Teresita ay nailigtas ang kanyang pangalan. Ang mga taong nag-akusa sa kanya ay nagbigay ng paumanhin at ilang nagpunta upang humingi ng tawad sa kanya ng may luha. Ang kanyang mukha, bagaman sugatan ng kahihiyan, ay nagiging simbolo ng muling pagbangon. Hindi naging madali ang pagbalik niya sa dati niyang buhay, pero unti-unti napagtanto ng karamihan na ang tiwalang nawala ay maaari ring itama. Ang eleksyon ay naganap sa loob ng ilang linggo. Ang pangalan ni Kuya Antonio ay unti-unting tumaas sa boto dahil sa pangako niyang paglinis at reforma. Hindi ito naging madali. Maraming nakipaglaban at maraming nagtalagang hindi aatras. Ngulit sa araw ng pagboto, nakita ko ang bagong mukha ng bayan, mga mata na may pag-asa, mga kamay na may panibagong hangarin. Nanalo si Kuya Antonio. Hindi siya naging isang perpektong bayani sa isang gabi. Siya'y naging tanda ng pagbabago ng kasaysayan na pinagsama ng galit at pag-asa. May ilan na nag-aresto at may inilatag na kaso sa mga naganap. Mga hukuman ang magsasabi ng hatol sa kanilang paraan. Habang naglilinis ang bayan, naglilinis din kami sa sarili namin. Ako at si Luna ay nagdesisyong lumayo ng panandalian. Hindi ito pagtakas, kundi pagharap sa pagsisiyasat ng kaming mga sarili. Nagpakasal kami sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng ilang kaibigan at ilang kaluluwa na naniniwala na may puwegang pa rin para sa pag-ibig sa gitna ng pagkasawi. Hindi naging madali. May mga mata na nagmamasid na may inisip na pagdududa at may mga taong pumuna sa akin dahil sa aking bahagi sa paglalapit ng lahat. Mulit ni Luna, hindi ako inalipusta. Siya ang naghawak sa aking kamay at nagbigay ng isang panibagong pangako. Hindi na namin gagamitin ang takot bilang sandata. Lumipat kami sa isang maliit na bayan sa tabi ng ilog, hindi masyadong malayo sa aming pinagmulan, pero sapat upang makapag-ayos ng bagong tahanan. May bahay na gawa kamay lang, may maliit na hardin, at may mga tunog ng mais at bangkay ng ibon na hindi na nagpaparamdam ng takot. Nagkaroon kami ng 2 anak. Hindi ko sila tatawagin dito sa kwento gamit ang tunay na pangalan dahil ito ay para sa amin at sa aming paghilom. Ang pagiging ama ay hindi nagtanggal sa bigat ng aking konsensya, bagkus pinahigpit ito. Tuwing gabi, pinagmamasdan ko ang mga mata ng aking anak at naaalala ko ang mga mata ni Teresita, ni Kapitana, ni Mang Nestor. Mga mata na nagbigay sa akin ng dahilan upang umiyak at magbago. Hindi ko sinasadyang mawala si Mang Nestor sa eksena. Siya ay nanatili sa baryo, bumalik sa kanyang mga gawain at nagpatuloy na magturo ng mga lumang kanta ng kalinawan. Hindi mga ritual ng karahasang literal, kundi pamamaraan ng pag-alaala at pag-aalaga. Minsan dumadalaw siya sa amin sa bagong bahay at nagdadala ng sari-saring halamang gamot at kwento. Hindi ko siya tinitingnan bilang isang Diyos o demonyo. Siya ay isang tao na may hawak ng tradisyon at ganoon din ang ibang mga babayalan sa iba't ibang dako. Hindi natin pwedeng gawing simpleng paliwanag ang mga ito dahil ang kanilang mga gawain ay hindi lamang pangyayaring supernatural, kundi bahagi lang kultura at paniniwala na dapat igalang. May mga gabi pa rin na nakikita ko ang anyo ng Kapitana sa mga alaala, hindi bilang halimaw, kundi bilang isang babaeng pinuno na nagtangkang gawin kung ano ang inakala niyang tama. May mga gabi rin na ang pagkakasala ko ay bumabalik. Ang aking mga lihim, ang mga bagay na ginawa ko at hindi ko inamin. Hindi na ito nagmumula sa takot na baka maaresto ako. Ito'y nagmumula sa malalim na pag-uunawa na ang hustisya kapag ginawa sa galit ay may mataas na presyo.
Sa kanya, napagtanto ko na ang pinakamahirap na hatol ay ang hatol na aking binibigay sa sarili ko. Kung tatanungin ninyo ako ngayon tungkol sa tunay na kwento ng aswang na nakapaloob sa pamagat, masasabi ko na ang aswang na iyon ay hindi laging literal na nilalang na naglalakbay sa gabi. Sa aming baryo, ang aswang ay maaaring maging isang katauhan, ang taong nagtatago ng kapangyarihan at ginagamit ito upang siraan at sirain. Maaaring ito rin ay ang kolektibong takot na binubuo ng mga rumor at kahinaan ng pagkatao. Si Luna, na inampon na anak, ay naging simbolo ng pag-osong iyon. May dugo siyang pinagmulan ng trahedya at ginamit siya ng ilan hindi upang sirain, kundi upang ilantad ang katotohanan at baguhin ang balanse. Ang lahat ng ito ay nag-iiwan ng tanong, sino ba talaga ang tunay na aswang sa time stream ng ating buhay? May mga araw na nagsusulat ako sa isang liham na hindi ko kailanman ipinadala. Mga titik na puno ng paghingi ng tawad, ng pagnanais na ipaabot ang pag-ibig sa mga nabiktima at ng pagnanais na muling buuin ang tiwala. May mga sandali na bumabalik ang alaala ni Teresita na nakakatingin sa akin sa plaza, ang kanyang mga mata na humihiling ng proteksyon. Nagpunta ako sa kanya minsan at nagulat ako sa kanyang tawa na puno ng kalungkutan. Abel, ang sabi niya, hindi ako galit ng lubos, pero hindi mo na ako dapat iwan ng basta. Hinawak niya ang kamay ko at parang sinabi na ang taning gamot ay ang pag-ako ng mga pagkakamali. Naglakad ako pabalik sa bahay na may dalang bagong pangako. Hindi ko na muling gagamitin ang takot bilang sandata. Muli, may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko lubos mawari kung ang hustisya na aming natamo ay tunay na hustisya o isang anyo ng pagbayad na dala ng kahinaan at kasalanan. Ngunit alam ko ang isang bagay, ang bawat aksyon ay may magiging kinalabasan. Ang pagkawasak ni Kapitana ay hindi nagbigay ng kumpletong ginhawa, nag-iwan ito ng mga pilat. Ang aming baryo ay naglakad papunta sa pag-ayos, ngunit may ilang labi ng puot na kailangang lunurin sa pag-ibig at panahon. Kung may gustong sabihin ng kwentong ito, hindi ito para glamurahin ang karahasan o upang gawing pantasya ang mga takot ng tao. Ito ay paalala. Sa likod ng kapangyarihan, may mga sugat na kailangang pagalingin sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ako. Ang ampon na anak ng madilim na pinuno ay hindi simpleng label. Ito ay isang tawag upang tanungin kung paano natin pinipili ang ating mga pinagmulan at kung paano tayo nagdedesisyon na hindi na ulitin ang paulit-ulit na kasamaan ng nakaraan. Sa pagtatapos ng aking kwento, hindi ako humihingi ng pag-intind. Humihingi ako ng paggunita na maalala ninyo ang mga pangalan. Si Teresita, si Mang Nestor, si Kapitana Milagros, si Luna, si Joselito at kahit ako, Abel, na naglakad mula sa pagiging inampon patungo sa isang taong may dalang malaking pagkukulang at paumanhin. Kung may natutunan kayo mula rito, sana ay ang pag-iingat. Huwag hayaan ang takot o kapangyarihan ang humubog sa inyong katwiran. Hanapin ang katotohanan, pakinggan ang mga hinaing ng mga sibilyan at huwag hayaang ang pangalan ng isang tao ang siyang magdikta ng buong kapalaran ng isang komunidad. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto ninyo ng higit pang mga tunay na kwento na halong folklore at pagbubunyag, mag-like at mag-subscribe. Sabihin ninyo sa comment, alin sa bahagi ng kwentong ito ang pinaka nakakabigla para sa inyo.